Hindi ako may gusto ko rin. Alright. Happy holidays. Gusto ko yung sombrero mo. Parang si Palos. The challenges of our city, especially in protecting lives and property. As you all know, maraming salamat ulit sa ating mga netizen na patuloy na naging vigilant sa atin. Ako naman ay nagpapasalamat kay General Abad at kay Colonel De Leon at sa kanyang team, the men and women uniformed personnel of Precinct 1 na hindi pa sumusuko sa kapulitan ng ilan. Although paano na sila, no? Paunti na paunti. But whether isa, dalawa, tatlo, apat, sa dosenang insidente, we will not stop. We made a commitment to the people of Manila and they deserve better things from their government. So, we'd like to inform you, merong isang incident na naman. Siguro kala niya, kahit ating gabi, pwede siya makalusot. Ito mga tologes ito. Sige. Pinagpapasalamat naman namin sa mga netizen na naglalakasan loob na mag-upload ng mga pusakal o gawain ng mga pusakal sa Maynila. Again, today we would like to present to you the properly identified visual evidence sa mga CCTV ng sasakyan, cameras ng sasakyan. Itong si Eusebio Pacifico Tulisi. Alam nyo taga-Caloocan ka pa, dumayo ka pa rin, walang niya. Huwag niya tanggit Nag-happy-land ka nakatira. Di ba kayo nanonood ng Facebook? Gusto nyo lang subukan. Hindi nyo ba nababalitaan na yung mga kasama nyo nahuhuli? At Mark Loren Montibon Layo. Pareho taga 105. Roma. Itong mga matitigas sa ulo mga batang to, akala nila Wild West ang natin. 2023, 2003, 22 anyos ka. Brad, pwede ba? Ikaw, 24. Anong tinitira nyo? Katol? Kasi nakakasira ng ulo na ito. Hindi mo naiintindihan kung tama ang ginagawa. Anyway, these two personalities based on evidence given to us was apprehended by Precinct 1 through the leadership of Colonel De Leon. And again, we will continue to pursue. They were charged and others were already charged now. They were charged before the prosecutor's office. But let me take this opportunity. Meron akong isang naiisip at naiisip din ito ni Colonel De Leon. Yung nananawagan ako o magbayanihan tayo. Alam niyo nung araw, nung bata ko, pag ang taxi driver ino-hold up, nagpa-flash siya ng headlight.
trying to get attention or help. Marami nang huli yan sa atin. Kasi takot-takot ang huldapan dyan nung araw, saka hijacking nung araw. Now, nananawagan ako sa mga truck driver o sino man na nagmamaneho ng mga sakyan traversing Arden. Baka kung po pwede, pag may ganitong insidente, kasi may police mobile naman tayo. Naka-station na doon yung mga mobile. Iikot yun eh, around the clock. No? Nananawagan kami sa mga driver, kapag may nakikita kayong insidente na ganito, magbusina kayo sabay-sabay. Magawa tayo na call the attention of everyone. Kumbaga, tulong-tulong na tayo. The least thing that you can do is to create noise and attract and get the attention of our enforcement unit who is nearby. Meron kami Don Bosco, meron kami doon sa boundary, at saka of course yung mobile din. So kung po pwede. Plus, again, kung kayo may nabibidyoan, padala nyo agad sa amin, tag nyo kami. Tapos, pangatlo, doon sa mga, para may additional na cargo itong mga to, yung mga biktima, although yung iba nakinig na, no? Na mga trackers, huwag kayong matakot, mag-file kayo ng complaint. Habang nandito ako sa lungsod ng Maynila, we will not stop apprehending these people. Baka naman na kung po pwede, bigyan nyo rin ng oras yung effort ng police apprehending these individuals na kayo ay humarap upang maging complainant. Total kayo naman ay biktima. Huwag nyo nang ikibit balikat. Hindi natin ito mariresolve. While it is true that we will not stop until they stop. But hindi naman kami titigil. Kaya lang mas maganda kasi pagka yung mga nabibiktima ay tinutuluyan din itong mga suspect. So, yan ang update natin dito sa bagong-bago, fresh na fresh. Gustong sumubok at gustong sumikat na mga individual na hindi pa yata nakakapanood ng Facebook na July 1, 2025, may bago nang ngayon sa Maynila. Baka kala nila kasi dati pa rin. So I'm just saying, mananawagan ako ulit. Sa mga Tolonges, okay na ako sa soundbite. Holiday. huwag nyo nang subukin. Kailangan ko lang Talagang soundbite. hihimas kayo ng KSP. Sa Maynila. We will not stop. Karapatan ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, ng mamamayan, at ng taong bayan. Hello, Pierre Dinky. Sige, may tanong na ako. Si Pas. Kulinarya oro ata yan. Ulitin ko. Nananawagan ako sa mga Tolonges, mga pusakal. Huwag na kayo sumubok sa Maynila. Karapatan ng taong bayan na naninirahan sa lungsod ng Maynila na magkaroon ng kapalaga sa pamumuhay. Karapatan ng taong bayan na dumadako sa lungsod ng Maynila na sila'y kapag lalandasin nila ang mga kalsada ng lungsod ng Maynila ay ligtas sila makatawid o makatawid. And that is our commitment to the people of Manila, to those who are traversing the city. So thank you for your time. Meron ba kayong tanong? Meron sa si Salima. Hi sir, Salima Refran ng GMA7. Sir, for the record, ano po ba talaga yung nakuha mula dun sa truck? Gaano karami? And then also sir, if you could get a soundbite, gaano po ba kalaganap yung mga insidente ng jumper boys o gagam boys nga po dyan sa Mel Lopez Boulevard? No, yung Arden Boulevard. Nung nagdaang panahon, nasinalo pa nga yan.
Kasi nung first term ko, naubos lahat yan. Nung nawala ko, nagbalikan. At in fact, if I may recall, if I may remind each and every one of you, na even the Senate took notice of the situation ng past admin. But now, kung gaano kadalas ngayon, panaka-naka. Hindi katulad ng nakaraang taon na parang wild west. Na despite of panaka-nakang insidente, hindi naman kami titigil na sila ipapanagutin sa amin. Until magtinuan yung mga tulonges na gustong sumubok sa akin. Sa susunod niya, baka mamaya ma-aksidente na sila. You'll never know. Maraming truck dyan, mamaya patulan din sila ng mga driver. I hope the drivers and painante, huwag nyo ilagay sa inyong kamay ang batas. Hayaan ninyo na trabahuin ng pulis ang kanilang. Sir, ano talaga yung kinuha? Yung ano? Roll na lang rin. Yung... Sir, kwento mo nga, Philip. Ito yung video. Nga pala, pwede nyo ba i-share sa kanila yung video? Reporter, official. DJ, ano sila lang. Mami, nakuha yung dalawang rolyo ng alambre na doon sa video, dalawang video yun, mami. So, yung isang nakita doon, tapos nung na-apprehend namin, yan po sa may viral videos. Magkano man nabenta? Gaano na benta? Okay. 200. Kapalit hoyo. Pero, kung naibenta niya 200, sa may-ari ng negosyo at sa pahinante na kawawa naman at saka driver, kakargo sa kanila yun. For 200 pesos. Sa kanila. Easy money. Pero di sa mga may-ari ng negosyo at yung pahinante naman. You were raising your hand? Luisito Santos from TCWB. For the record lang, kailan po nakunan yung video, kailan nangyari? At saka kailan at saan po sila nahuli? Salamat. Yung viral video based on the statement of the suspect, 10:15 ng August 19 nila yung nangyari yung insidente. And August 20, nahuli namin sila doon sa Road 10 pa rin. Kasi hindi nila nakita yung viral videos, but then, yung mga operatiba natin, hinahanap na namin sila. At doon pa rin sila sa Road 10. They are planning to attack again. Sir, Colonel, anong background dito ng dalawang suspect na to? Dati na ba mga tirator ito o mga first-timer lang dito sa Mel Lopez Boulevard? Based on our records, ito yung mga tinuturo doon sa Barangay 105, yung mga jumper boys dati na hindi natutukan ng City of Government ng Manila, na hindi na huli, ngayon na natsambahan na sila. Kaya mismo, sa pakikipagtulungan ng mga tao sa Tondo, especially dyan sa Road 10, kaya sila na rin ang nagturo dito kung saan sila pwesto dyan sa Road 10, kaya nahuli ng ating kapulisan. Thank you po, Colonel. Any questions? Meron ba? Okay na? Wala na? Okay na, boss? Palos. Oh, pa. Gusto ko yung baka naman, baka may kapatid yan. Boss, kayo dalawa. Hindi naman ikaw ang leader nito. Kasi sa ganyan, grupo yan eh. Sa bawat barangay ng mga kabatch nyo, di ba? Meron pa ba na nakakasama kayo? Na sa tingin nyo, tumitira pa rin ang ganyan? Hindi pa rin ano? Dalawa kayo, napitas kayo eh. Mapalamig, susunod, sakit ang ulo ni Station Commander. Meron pa ba mga tropa? Honest lang, para magsabihan na huwag naman sana. Mike. Hindi, pagkakataon nyo ito, panawagan nyo sa tropa nyo, tama na yan. Wala na po. Wala. Oh. Wala na po. Di ba kayo mananawagan sa tropa ninyo? Ano ang panawagan niyo sa tropa niyo?
Hindi ko sila lahat sa dito ngayon. Nakita-kita kayo sa Hoyo. Ay, at least magbabarkada sila. Kasi alam ko sa bandang permanent tsaka tuparan eh. Hindi, katuparan, ano yun? 101. Wala namin club. Hindi nyo tropa. Kalaban. So, napupuno na yun, ano? Yun. Di ba kayo nang lalaban sa polis? Nalalaman yan. Ha? Nalalaman. Hindi naman. Nakakagaw yan. O, paswerte kayo, bagong ano na ngayon. Nakataon talaga. Hindi, ang babata, nanghihinayang ako. I mean, come to think of it, 200 pesos. Eh, ngayon, magkikita-kita kayo ng tropa. Yun. Namiss mo pala sila. Namimiss. Anyway, just trying to light up, but we are serious about this. Alam nyo, holiday Sige. So, lang kayo. Call. Sir, question ulit. Yes, please. Sir, dun sa atin po mga suspects. Go ahead. Bilang karapatan niyo po dito, Yeah. ipaliwanag yung inyong sarili. Bakit niyo po ito nagawa? Ano po yung dahilan? At matagal niyo na po ba itong ginagawa? Good question. Hindi ako po ano eh. Ngayon ko lang po nagawa yan kasi wala akong pangkahan. Galing po kasi ang nag-order dito ako nagtrabaho. 3 taon po ako nawala ng Manila. Ngayon lang ginawa. Opo. Kuya. Ginagawa ko sa kanila yun. Sa nila po, ginaya ko lang po. Kasi may family problem ko sa kanila. Ngayon lang na ginaya. Ngayon lang ginawa. Pero ginaya. Ang gulo ah. Kaya mga kabataan, alam niyo, ito, papayo ko lang sa mga kabataan nanonood. Ang katotohanan ng buhay, hindi tayo makakapamili ng magulang, kapatid, o mga kaanak. Yan ang katotohanan. Hindi mo yan mapipili. Pero, sa kabilang banda, tayong mga mamamayan o tao ay kaya nating mamili ng uri ng ating kakaibiganin. You say, you have a chance to choose. Pwede kayo makapamili ng kaibigan. Hindi kayo makapamili ng magulang, pwede kayo makapamili ng kaibigan. Pag ang kaibigan ninyo ilalagay kayo sa kalumpukan, bakit pa kayo nagsasama-sama? Bakit ka makikisama? Tingin ko kasi minsan, ma'am, ano yan yung alam mo yung ayan. Halaga, damay-damay na. Tira tayo, gaya na. Actually, mas maganda yung word na ginagamit namin yan nung araw. Yung mga kababata ko na nakita. Halaga, biyahe tayo. Ayun yun, akit na sa estribo, dadala ng 3 cantos, 29, mamimerwisyo ng kapwa ko. Ganyan yan Barka-barkada. Ako, payo ko sa mga batang nanonood, mamili kayo ng inyong kakaibiganin. Dahil baka mapariwara kayo. Mahal kayo ng mga magulang ninyo. Walang magulang na mag-iisip ng masama laban sa kanyang anak. Pero ang kaibigan, pwede ninyong mapili. O mag-ingat kayo. Have a safe day.